Imagine waking up tomorrow, and one of the fuels that keeps modern civilization moving is simply gone. Walang gasolina sa mga gas station, walang diesel para sa mga truck, walang jet fuel para sa mga eroplano, walang petrolyo na magpapagana sa pang-araw-araw na buhay. At first, the world may not look broken. The lights may still come on. May battery charge pa rin ang cellphone mo at mayroon pa ring internet. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting titigil ang mundo. Mawawala ang mga delivery, babagal ang mga pabrika, magkakaubusan ng stock sa mga supermarket, tataas ang presyo ng halos lahat, and suddenly, mapapatanong ka na lang, was modern civilization built not just on stone and steel alone, but on oil? Anong mangyayari kung maubos na ang langis sa mundo? Ang langis o tinatawag ding petrolyo ay isang fossil fuel. Isa itong complex mixture of hydrocarbons na nabuo over millions of years mula sa mga labi ng ancient marine organisms buried under layers of sand, silt, and rock. Naiipon ito sa mga underground reservoir at sa maliliit na espasyo sa loob ng sedimentary rock at nakukuha ito sa pamamagitan ng pag-drill ng mga well sa lupa at sa dagat, gaya ng conventional drilling, deep offshore drilling sa mga tubig na maaaring umabot sa lalim na 2 milya at hydraulic fracturing sa low permeability rock gaya ng shale at tight sandstone. Humanity has known about petroleum for thousands of years. According to the U.S. Energy Administration's historical timeline, ginamit na ito ng mga Mesopotamians noong pang 3000 BC bilang adhesive at gamot. Ang mga Chinese naman ay nagsimulang gumamit ng refined crude oil noong 2000 BC para sa heating. Pero ang paggamit ng langis ay lalong nag-accelerate noong 1859 nang idrill ni Edwin Drake ang unang commercial oil well sa Pennsylvania. In the late 1800s, naging napakahalaga ng langis nang maimbento ang automobile. That was the moment petroleum became king. Today, oil is still deeply embedded in the global economy. Ayon sa U.S. Energy Information Administration, ang mga top oil producers noong 2023 ay ang United States, Saudi Arabia, Russia, Canada, China, Iraq, Brazil, United Arab Emirates, Iran, and Kuwait. Silang 10 ang bumubuo ng halos 73% ng world oil production, with the United States alone contributing 22%. According to the Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, ang crude oil reserves ay nasa 1,567 billion barrels at the end of 2024, kung saan ang mga OPEC member countries gaya ng Algeria, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Venezuela ang may hawak ng halos 79% ng total na iyon. So why is oil so important? Oil is not useful simply because it burns. Ang tunay na power nito ay dahil maaari itong i-refine into many different products, and it does 3 things at once. Una, pinapagala nito at kinokonek nito ang buong mundo. Ito ang nagpapatakbo ng mga transport system na nag-uugnay sa mga cities, countries, at continents. Cars, trucks, ships, planes, farm machinery, mining equipment, emergency vehicles, and military systems have all been built around liquid fuels that are energy-dense, portable, and fast to refuel. Pangalawa, tumutulong ito sa pagbuo ng modernong mundo. Maraming bagay sa paligid mo, mula sa plastic packaging hanggang synthetic fabric, pintura, industrial chemicals, at machine parts
ay may koneksyon sa langis. Pangatlo, ito ang backbone ng global supply chain. Even if a product is not made from oil, it is often grown, packaged, transported, shipped, or flown using systems that depend on oil. Kapag inilabas mo ang langis, hindi lang basta energy source ang tinatanggal mo. Tinatanggal mo ang mismong sistema na nag-uugnay ng production, manufacturing, transport, and consumption para maging isang functioning machine ang modernong mundo. So, anong mangyayari kung maubusan ng langis ang mundo? Una sa lahat, linawin natin ito. In the real world, ang pagkaubos ng langis ay malamang hindi mangyari parang eksena sa pelikula kung saan kinabukasan ay tuyo na agad ang lahat ng oil fields. Ang scarcity o kakulangan sa langis ay malamang mangyari ng dahan-dahan, hindi sabay-sabay. At posibleng dulot ng depletion, giyera, sanctions, infrastructure failure at political shocks. Pero para mas maintindihan natin ang kahalagahan ng langis sa ating mundo, what if sa pinaka-extreme na senaryo ay bigla na lang tayong mawala ng langis? Paano kung bigla na lang mawala ang lahat ng usable oil overnight? In that overnight scenario, the shock would be immediate and brutal. It would absolutely produce a global emergency unlike anything modern society has experienced. Ang una at pinakamabilis na tatamaan ay ang transportation. Unti-unting titigil ang mga delivery, babagal o hihinto ang freight system, mahihirapang bumiyahe ang mga bus, taxi, train at private vehicle. Mapaparalisa ang farming equipment, titigil ang maraming construction project. Then comes aviation. Unti-unting mawawala ang fuel supply para sa flights. Bibilis ang cancellation ng mga biyahe, mahihirapan ang movement ng urgent medical goods at babagal ang transport ng high-value cargo. Because modern life is built on movement, tatamaan ng global trade. Tataas ang presyo ng mga bilihin. Inflation would surge. Unti-unting mararamdaman ng mga hospitals, pabrika, tindahan at kabahayan ang kakulangan ng supply. Hindi naman agad-agad mawawala ang pagkain, pero ang mawawala ay ang paraan para madala ito sa mga tao. The pressure would spread across sectors, quietly and relentlessly, as inventories would run down and new supplies would fail to arrive. Governments would ration, prioritize, and scramble. Magkakaroon ng mga kaguluhan dahil sa kakulangan. Ang ekonomiya ng mga mahihirap na mga bansa ang tatamaan ng mas matindi. But humanity will still survive. Cities would not vanish by morning. Civilization would not end in a single day simply because oil disappeared. But will modern world go dark if we run out of oil? No. Oil can be used to generate electricity, but globally, it plays a much smaller role in power generation than in transport. Ayon sa statistics, ang langis ay bumubuo lamang ng 2.6% ng global electricity generation noong 2023. So an oil-free world would not automatically mean a planet-wide blackout. Maraming bansa ang mas umaasa sa coal, natural gas, nuclear, hydro, wind, and solar para sa power generation. Pero ang ilang bansa at region na sobrang umaasa pa rin sa langis para sa kuryente ay makakaranas ng mas matinding electricity shock. What if hindi naman bigla na lang mawala ang langis, bagkus ay unti-unti lang itong kumunti? Kapag nangyari ito, humanity would simply adapt and would be forced through a painful and uneven transformation. Mapipilitan itong magbago. Mas maraming sasakyan ang mag-shift to electric, mas lalaki ang papel ng renewable energy, mas paiigtingin ang efficiency, mas magiging importante ang recycling at mapipilitang maghanap ng alternatibo ang iba't ibang sektor sa mundo. The true power of oil is not only that it fuels the modern world. Nakahabi na sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao ang langis.
Nasa langis ang kalsadang linalakaran mo. Nasa langis ang fuel na naghahatid ng pagkain mo. Nasa langis ang makinang umaani nito. Nasa langis ang packaging na bumabalot dito. Nasa langis ang eroplano na nagdadala nito. Nasa langis ang himaymay ng damit mo. Nasa langis ang sentro ng modernong sibilisasyon na nagtutulak sa mundo.